Isang malakas na kalabog ang gumising sa diwa ni Althea. Kasunod nito ang iyak ng isang bata. Wah! Yung plato ko, basag na. Mabilis pa sa 4:00 siyang napabangon mula sa kinaupuan niya sa maliit na mesa sa kusina. Naidlip pala siya habang naghihintay na maluto ang sinangag. Sa isang iglap, ang tahimik na umaga ay naging isang puok ng digmaan. Sa sahig, basag ang isang platong pambata na may disenyo ng kotse. Nakakalat ang mga piraso nito sa tabi ng natapong gatas na unti-unting kumakalat na parang isang puting lawa. Si Anton, ang pangalawa sa kanyang kambal na 3, ay nakaupo sa sahig at humahagulgol. Sabi ko sa'yo dahan-dahan lang, sermo ni Andres, ang panganay kahit ilang minuto lang ang pagitan, habang nakapamiwang na parang isang matanda. Kasalanan mo to, kuya. Inagaw mo yung tinapay ko, ganting sigaw ni Anton, habang pinupunasan ang luha gamit ang likod ng kanyang palad. Si Angelo naman, ang bunso at pinakatahimik, ay nakatayo lang sa gilid, yakap-yakap ang kanyang laruang robot, na may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Thea. Isang malalim na buntong hininga na naglalaman ng pagod ng 7 taon. Ngunit nang makita niya ang 3 pares ng magkakaparehong mga mata na nakatingin sa kanya, mga matang puno ng iba't ibang emosyon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang pagod ay biglang napalitan ng isang pamilyar na init sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang buhay. Magulo, maingay, minsan nakakapagod. Pero ito rin ang buhay na binuo niya, pinaghirapan at minahal ng buong puso. Tama na yan, mahinahon niyang sabi. Lumuhod siya para pantayan si Anton. May sugat ka ba, anak? May masakit ba sa'yo? Umiling si Anton, humihikbi pa rin. Ay yung plato ko po, Mommy T. Okay lang yan. Bibili tayo ng bago. Ang mahalaga, hindi ka nasaktan, sabi ni Thea, habang maingat na pinupulot ang mga basag na piraso. Andres, tulungan mo si Mommy, kumuha ka ng basahan. Angelo, anak, halika dito kay Mommy. Agad na kumilos ang dalawa. Ito ang kanilang sistema. Sa gitna ng gulo, alam nila kung paano magtulungan. Habang pinupunasan niya ang sahig at sinisigurong walang bubog na natira, hindi niya maiwasang pagmasdan ang 3 anghel na nagpabago ng kanyang mundo. Andres, ang responsableng kuya. Anton, ang pilyo pero malambing. At Angelo, ang mahiyain at artistikong bunso. 3 biyaya mula sa isang pagkakamali. 3 dahilan kung bakit siya lumalaban araw-araw. Okay, tapos na ang drama. Mag-almusal na tayo at baka malate pa kayo sa eskwela, sabi niya habang ginugulo ang buhok ng 3. Nag-uunahan na naman sila papunta sa mesa. Muling napangiti si Thea. 7 taon na. 7 taon na siyang nag-iisang tumatayong ina at ama para sa kanila. At sa 7 taon na iyon, wala siyang pinagsisihan. Habang naghahain siya ng sinangag at itlog, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Hello, sagot niya, habang isinusubo ang pagkain sa bibig ni Angelo. Good morning, is this Althea Mendoza of The Sweet Creations? Tanong ng isang formal na boses ng babae sa kabilang linya. Agad na naging alerto si Thea. Inayos niya ang kanyang boses, mula sa pagiging isang ina tungo sa pagiging isang negosyante. Yes, this is she. How may I help you? I got your number from a friend. I'm calling on behalf of the Rosales family. We're getting married in 3 months and we would like to inquire about your services for 3-tier wedding cake. Halos mabitawan ni Thea ang kutsara. Isang wedding cake. Ito ang pinakamalaking order na maaaring makuha ng kanyang maliit na online bake shop. Ito na ba ang break na hinihintay niya? Of course, ma'am. Congratulations po, sabi niya, puno ng sigla. S can definitely help you with that. Habang kausap ang kliyente, nakatingin siya sa kanyang mga anak na masayang kumakain. Ito ang dahilan. Ang bawat patak ng pawis, bawat gabing walang tulog, ay para sa kanila. Para sa kinabukasan nila. Matapos ang tawag, pakiramdam ni Thea ay lumulutang siya sa alapaap. Isang malaking kontrata. Isang patunay na kaya niyang itaguyod ang kanyang pamilya ng mag-isa. Mommy, bakit po kayo nakangiti? Tanong ni Andres. Kasi, anak, may good news si Mommy, sagot niya. May magandang mangyayari sa atin.
Ang gate ng school ay tulad ng dati, puno ng mga magulang na naghahatid at mga batang sabik na pumasok. Mahigpit na hawak ni Thea ang mga kamay ni na Anton at Andres, habang si Angelo naman ay nasa unahan nila, masayang naglalakad. Angelo, dahan-dahan lang sa paglakad, anak, paalala niya. Pero sa sobrang excitement ni Angelo na ipakita sa kanyang teacher ang bago niyang drawing, hindi siya nito narinig. Tumakbo ito. At sa isang iglap, natiso dito sa isang nakausling semento. Angelo, sigaw ni Thea, ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Binitawan niya ang dalawa at tumakbo, pero alam niyang huli na ang lahat. Nakita niya kung paano bumagal ang lahat, ang pag-angat ng mga paa ng kanyang anak, ang pagkawala ng balanse nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinihintay ang tunog ng pagbagsak at ang kasunod na iyak. Pero wala siyang narinig. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Angelo, nakatayo pa rin, medyo gulat. At sa harap nito, may isang lalaking nakayuko, ang isang braso ay nakahawak sa balikat ng kanyang anak para hindi ito matumba. Isang anino ang mabilis na kumilos. Isang estranghero ang sumagip sa kanyang anak. Salamat sa Diyos, bulong ni Thea, habang ang hangin ay bumabalik sa kanyang mga baga. Nilapitan niya sila. Angelo. Anak, okay ka lang ba? Sinabi na ni Mommy na dahan-dahan lang, di ba? Sorry po, Mommy, sabi ni Angelo, medyo nanginginig. Binalingan ni Thea ang estranghero para magpasalamat. Sir, maraming salamat po. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung... Natigil siya sa pagsasalita nang tumayo ng tuwid ang lalaki at humarap sa kanya. Ang mundo ni Thea ay biglang huminto sa pag-ikot. Ang pamilyar na hugis ng panga. Ang matangos na ilong. Ang mga labing minsan na niyang hinalikan sa isang gabing pilit na niyang iwinawaksi sa kanyang alaala. Ang mukha na sinubukan niyang kalimutan sa loob ng 7 taon, ngunit araw-araw niyang nakikita sa 3 maliliit na bersyon na tumatawag sa kanyang Timomi. Parang nabibingi si Thea sa tibok ng sarili niyang puso. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang paligid. Ang mga boses ng ibang magulang at bata ay naging isang malayong ugong na lamang. Hindi maaari. Nakatitig lang siya, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, walang salitang kayang lumabas. Napansin ng lalaki ang kanyang reaksyon. Kumunot ang noo nito, isang pamilyar na gatla na nagpapahiwatig ng pag-aalala. Miss, okay ka lang? Ang boses. Iyon ang boses na bumubulong sa kanyang mga panaginip. Ang boses na nag-iwan ng marka sa kanyang kaluluwa. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang sakit ng pagkakatraidor ng kanyang ex, ang alak, ang malungkot na musika sa bar, at ang gabing iyon ng marahas na pangangailangan at bigla ang koneksyon sa isang estranghero. Ang estrangherong nasa harap niya ngayon. Nananayo ang mga balahibo sa kanyang batok. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ito na ang kinatatakutan niya sa loob ng 7 taon. Ang nakaraan ay bumalik para singilin siya. Ang katahimikan. Iyon ang unang napansin ni A.T. Miguel de Leon sa kanyang bagong nilipatang bahay. Isang katahimikan na halos nakakabingi, lalo na para sa isang taong sanay sa walang humpay na ingay ng Bonifacio Global City. Doon, sa kanyang lumang kondo sa ika-35 palapag, ang tunog ng mga busina, sirena, at ang di matapos na pulso ng syudad ang kanyang palaging kasama. Ngayon, dito sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City, tanging ang huni ng mga ibon at ang banayad na hihip ng hangin sa mga puno ang kanyang naririnig. Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga karton na puno pa ng kanyang mga gamit ay nagkalat sa sala, mga paalala ng isang buhay na bigla niyang tinalikuran. Isang matagumpay na buhay ayon sa lahat. Siya si E.T. Miguel de Leon, isa sa mga pinakamahusay na pediatric neurosurgeon sa bansa. Bata, gwapo, mayaman. Nasa kanya na raw ang lahat. Pero habang nakatayo siya sa gitna ng malaking bahay na ito, isang pamilyar na pakiramdam ang muling kumapit sa kanya. Pangungulila. Isang kabalintunaan na habang inililigtas niya ang buhay ng mga bata araw-araw, ang sarili niyang buhay ay kulang na kulang. Ang kanyang tagumpay ay naging isang pader na naghiwalay sa kanya sa mundo. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga operasyon, konsultasyon at mga pagpupulong. Ngunit ang kanyang mga gabi ay laging nagtatapos sa katahimikan. Sa pag-iisa. Kaya siya lumipat.
Umaasa na ang pagbabago ng kapaligiran ay magdudulot ng pagbabago sa kanyang nararamdaman. Muling sumilay sa kanyang isipan ang isang alaala. Isang alaala mula 7 taon na ang nakalipas, isang gabing hindi niya kailanman malilimutan. Nasa isang jazz bar siya noon, pagod mula sa isang 48-hour shift. Nag-iisa, umiinom ng whiskey, sinusubukang lunurin ang stress ng kanyang trabaho. At doon, sa kabilang dulo ng bar, nakita niya ito. Isang babae. Hindi lang siya maganda. Mayroon siyang isang kakaibang lungkot sa kanyang mga mata, isang lungkot na tila nangungusap sa pagod na kaluluwa ni Miguel. Naglakas loob siyang lumapit. Hindi sila gaanong nag-usap. Tila ba naiintindihan nila ang nararamdaman ng isa't isa nang hindi na kailangan pang magsalita. Ang sumunod na nangyari ay malabo, isang pagsasama ng alak, pagnanasa, at isang desperadong pangangailangan para sa koneksyon. Kinaumagahan, paggising niya, wala na ito. Walang pangalan. Walang numero. Tanging ang amoy ng kanyang buhok na naiwan sa unan at ang alaala ng kanyang malulungkot na mga mata. Ilang buwan niya itong hinanap, pero para siyang isang multo na naglaho. Sa huli, sumuko na rin siya, at ibinaon ang alaala sa pinakamalalim na sulok ng kanyang isipan. Napailing si Miguel. 7 taon na. Bakit ba bumabalik pa rin iyon? Para makatakas sa mga alaala at sa katahimikan ng bahay, nagpa siyang maglakad-lakad sa labas. Kailangan niya ng hangin. Ang subdivision ay payapa at puno ng mga puno. May mga batang nagbibisikleta, mga kapitbahay na nagdidilig ng halaman. Isang mundo na ibang-iba sa kanyang nakasanayan. Habang naglalakad siya, may narinig siyang tawanan ng mga bata mula sa isang maliit na parke. Na-curious siya, kaya lumapit siya. At doon, nakita niya sila. 3 batang lalaki. Magkakamukhang magkakamukha. Naglalaro sila ng habulan sa paligid ng isang slide. Ang kanilang mga tawa ay nakakahawa, puno ng purong kagalakan. Hindi niya alam kung bakit, pero napatigil siya para panoorin sila. May kung anong bagay sa kanila na umagaw sa kanyang atensyon. Hoy, hindi mo ako mahuhuli, sigaw ng isang bata, na tila ang pinuno ng grupo. Ang daya mo, Kuya Andres, ang bilis mong tumakbo, reklamo naman ng isa pa. Biglang nadapa ang pangalawang bata. Mabilis na lumapit si Miguel, pero bago pa man siya makarating, ang bata ay tumayo na agad, pinagpagan ang kanyang damit, at ngumiti ng malaki. Okay lang ako. Napatitig si Miguel sa ngiting iyon. May kung anong pamilyar dito. At sa kanya napansin, isang maliit na nunal sa ilalim ng kanang mata ng bata. Isang nunal na eksaktong katulad ng sa kanya. Napakunot ang noo ni Miguel. That's odd, bulong niya sa sarili. Imposible namang magkataon. Hello po, bati sa kanya ng ikatlong bata, ang pinakatahimik sa 3, na lumapit sa kanya. Bago po kayo dito. Ngumiti si Miguel. Kararating ko lang. Ako si Miggy. Kayo, anong mga pangalan ninyo? Ako po si Angelo, sagot ng bata. Sila po yung mga kuya ko, si Kuya Andres at si Kuya Anton. Itinuro niya ang dalawa pa, na ngayon ay lumapit na rin, puno ng pag-usisa. Tiningnan ni Miguel si Anton, ang batang may nunal. Ang mga mata nito ay puno ng buhay, at ang ngiti hindi niya may alis sa isip niya kung gaano ito kapamilyar. Ang galing, 3 kayo, sabi ni Miguel. Triplets kayo, no? Sabay-sabay na tumango ang 3, tila sanay na sa tanong na iyon. Andres. Anton. Angelo. Uwi na tayo, mga anak. Isang boses ng babae ang pumunit sa hangin. Isang boses na malambing pero may otoridad. Lumingon si Miguel sa direksyon ng boses. At ang mundo niya ay gumuho. Nakatayo sa di kalayuan, may bakas ng pag-aalala sa mukha, ay isang babae na ang mukha ay hindi na niya kailangan pang alalahanin dahil hindi naman ito nawala sa kanyang isipan. Ang babae mula sa bar. Ang babae na may malulungkot na mga mata. Nakatitig ito sa kanya, ang mga mata nito ay nanlalaki sa gulat. Ang parehong reaksyon na nakita niya kanina sa tapat ng eskwelahan. Kanina siya ang lalaking sumalo sa anak nito. Hindi niya namukhaan agad dahil sa gulo ng sitwasyon. Pero ngayon, sa tahimik na parking ito, malinaw ang lahat. Siya nga. Naramdaman ni Miguel ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang paghinga ay tila naipit sa kanyang lalamunan.
Nakatingin siya sa babae at pagkatapos ay sa tatlong batang nakatayo sa tabi niya. Ang kanyang utak, na sanay sa mabilis na pagsusuri at pagkonekta ng mga impormasyon, ay biglang umandar na parang isang supercomputer. Ang babae mula 7 taon na ang nakalipas. Ang mga bata tanungin niya si Andres, ilang taon na kayo? 7 po, sagot ng bata ng may pagmamalaki. 7 taon. Ang bilang ay umalingaw sa isipan ni Miguel na parang isang malakas na kulob. Pagkatapos ay ang mga mukha. 3 magkakaparehong mukha. Triplets. At ang nunal. Ang nunal sa ilalim ng mata ni Anton. Ang nunal na tinitingnan niya sa salamin araw-araw. Isa-isang nagkabit-kabit ang mga piraso ng palaisipan. Isang nakakagimbal na larawan ang nabubuo sa kanyang isipan, isang katotohanan na napakalaki at napakabigat na tila hindi kayang tanggapin ng kanyang sistema. Nanginginig ang kanyang mga labi habang bumubulong siya sa hangin, isang salita lang na puno ng pagkabigla, pagtataka, at isang biglaang takot na hindi niya panaramdaman kailanman. Impossible D. Pagkatapos niyang patulugin ang mga bata, si Althea naman ang hindi mapakali. Naglakad-lakad siya sa loob ng maliit niyang sala, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Ang bawat sulok ng bahay na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila sumisikip ngayon. Ang mga laruan na nakakalat sa sahig, ang mga drawing na nakadikit sa pader, ang mga nakakwadrong litrato sa ibabaw ng maliit na aparador, lahat ng ito ay mga simbolo ng mundong binuo niya, isang mundong payapa at ligtas. Isang mundo na ngayon ay nasa bingit ng pagguho. Bumalik siya. Bumalik ang lalaki mula sa gabing iyon. Hindi lang siya bumalik, nakatira siya sa malapit. Nakita niya ang kanyang mga anak. Nakausap niya ang mga ito. At nakita ni Thea ang pagbabago sa mga mata nito kanina sa parke. Hindi iyon simpleng pagtataka. Iyon ay pagkilala. Pagtatanto. Diyos ko, anong gagawin ko? Bulong niya sa sarili, habang yakap-yakap ang kanyang mga braso na para bang nilalamig siya, kahit na mainit ang gabi. Paanong nangyari ito? Sa milyon-milyong tao sa Metro Manila, sa libu-libong subdivision, bakit dito pa? Bakit ngayon pa? Kung kailan maayos na ang lahat. Kung kailan nakukuha na niya ang mga pangarap niya para sa mga bata. 7 taon. 7 taon niyang itinago ang sikreto. 7 taon siyang gabi-gabing natutulog na may kasamang takot na baka isang araw ay kumatok ang nakaraan sa kanyang pinto. At ngayong gabi, ang takot na iyon ay nagkatotoo. Ding-dong. Ang tunog ng doorbell ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Napatalon si Thea sa gulat, ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis na tila gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Sino iyon? Imposibleng may ibang tao. Walang nakakaalam ng bago niyang address maliban sa pamilya niya at sa ilang kaibigan. Nanginginig ang mga binti, dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sumilik siya sa maliit na butas sa peephole. At ang kanyang hininga ay tuluyang nawala. Nakatayo sa labas ng kanyang gate, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, ay si Miguel. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay puno ng isang determinasyon na nagpadala ng kaba sa buong katawan ni Thea. Hindi ito ang mukha ng isang estranghero. Ito ang mukha ng isang taong may hinahanap na sagot. Nag-atubili siya. Pwede siyang magpanggap na walang tao. Pwede niyang patayin ang ilaw at magtago sa kwarto hanggang sa umalis ito. Pero kilala niya ang sarili niya. Hindi siya kayang mabuhay sa takot. At alam niya, sa itsura pa lang nito, hindi ito aalis hanggat hindi sila nag-uusap. Huminga siya ng malalim, pinilit na pakalmahin ang kanyang sarili, at dahan-dahang binuksan ang pinto. Anong kailangan mo? Tanong niya, ang boses niya ay malamig at walang emosyon, isang maskara para sa kaguluhang nangyayari sa loob niya. Hindi sumagot si Miguel. Tinitigan lang siya nito at sa mga mata nito, nakita ni Thea ang kumpirmasyon. Nakilala na siya nito ng tuluyan. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Miguel, ang boses ay mahinahon pero may bigat. Wala tayong dapat pag-usapan. Gabi na, sagot ni Thea, hahakbang na sana para isara ang pinto. Ngunit mabilis na iniharang ni Miguel ang kanyang kamay. Thea, please. Ang pagbigkas nito sa kanyang pangalan, isang pangalan na hindi niya alam kung paano nalaman, ay nagpatigil sa kanya. Paano mo di? Kailangan nating mag-usap pag-ulit nito. Sa huli, tumango si Thea.
Alam niyang hindi na niya ito matatakasan. Pumasok ka. Pero huwag kang maingay. Tulog na ang mga anak ko. Ang pagdidiin niya sa salitang i-anak ko ay sinadya. Isang paraan para magtayo agad ng pader sa pagitan nila. Pumasok si Miguel sa sala. Habang tinitingnan nito ang paligid, ang mga laruan, ang mga litrato, pakiramdam ni Thea ay hinuhubaran siya. Ang pribadong mundong ito ay biglang pinasok ng isang estranghero na may karapatang wala naman dapat. Humarap si Thea sa kanya, pinag-krus ang mga braso sa kanyang dibdib. Ano nang gusto mo? Bakit ka nandito? Huminga ng malalim si Miguel bago nagsalita. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Nakilala kita. Mula sa bar, 7 taon na ang nakalipas. At nakita ko sila. Kanina sa eskwelahan at sa parke. Sabihin mo sa akin ang totoo, Thea. Isang malamig na galit ang nagsimulang umakyat mula sa sikmura ni Thea. Galit sa sitwasyon. Galit sa lalaking ito na bigla na lang sumulpot para guluhin ang buhay nila. Ang totoo. Anong totoo ang pinagsasabi mo? Tumaas ang boses niya. Sinisinungalingan mo ba ako? Pinagsasamantalahan mo ba ako? Nag-imbento ka ng kung ano-anong kwento para lang makalapit sa akin. Huwag mo akong itulad sa mga babae mo. Nasaktan si Miguel sa kanyang mga sinabi, pero hindi ito natinag. Hindi yan totoo at alam mo yan. Ang tinatanong ko ay tungkol sa mga bata. Wala kang pakialam sa mga anak ko. Sigaw ni Thea, ang pagkontrol niya sa sarili ay unti-unti nang nawawala. Hindi kita kilala. Isang beses lang tayong nagkita. Kung ano man ang iniisip mo, nababaliw ka. Kaya please lang, umalis ka na sa bahay ko bago pa ako tumawag ng pulis. Pero imbes na matakot, mas lalong naging determinado ang itsura ni Miguel. Hindi na siya nakatingin kay Thea. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang bagay sa likod niya. Sa pader kung saan nakasabit ang mga litrato. Dahan-dahan siyang naglakad palapit dito, na parang may magnet na humihila sa kanya. Tiningnan niya ang bawat litrato, ang 3 sanggol na magkakatabi, ang 3 bata sa kanilang unang araw sa eskwela, ang pinakabagong family picture nila noong Pasko. At pagkatapos, huminto siya sa isang solo picture ni Anton, kung saan ito ay nakangiti ng malaki, kitang-kita ang dimples nito. Itinuro ni Miguel ang litrato, ang kanyang daliri ay nanginginig ng bahagya. Yang nunal, sabi niya, ang kanyang boses ay halos pabulong na. Yang nunal sa ilalim ng mata ni Anton katulad ng sa akin. Natahimik ang buong mundo ni Thea. Ang kanyang mga binuong pader ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang galit ay biglang nawala, napalitan ng isang pagod na pakiramdam. Ang kanyang mga balikat ay nanlambot. Ang mga salitang handa na niyang isagot ay naglaho sa kanyang isipan. Wala na siyang kayang itanggi. Nahuli na siya. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mata. Dahan-dahang lumingon si Miguel mula sa litrato pabalik sa kanya. Ang determinasyon sa kanyang mukha ay napalitan ng isang halo-halong emosyon, pagkabigla, sakit, at isang desperadong pag-asa. Lumapit ito sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat at puno ng kahulugan. Tumigil ito sa mismong harap niya, ang kanilang mga mata ay nagkatitigan. Ang boses ni Miguel ay basag at nanginginig nang muli itong magsalita, tinatanong ang tanong na babago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Sila ba ang mga anak ko, Thea? Ang tanong ay binitiwan sa hangin, mabigat at naghihintay. Sila ba ang mga anak ko, Thea? Nakita ni Miguel kung paano gumuho ang lahat ng natitirang depensa sa mga mata ni Thea. Ang tapang na ipinakita nito kanina ay biglang naglaho na parang isang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Ang mga luha na kanina pa nito pinipigilan ay sunod-sunod nang pumatak mula sa kanyang mga mata, bumabagsak sa kanyang damit na parang ulan. Ang kanyang pag-iyak ay tahimik, ngunit para kay Miguel, ito ang pinakamaingay na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Bawat hikbi ay isang kumpirmasyon. Bawat patak ng luha ay isang sagot. Dahan-dahan, halos hindi makita, tumango si Thea. Isang tango lang. Ngunit sapat na iyon para wasakin ang mundo ni Miguel. Bulong nito, ang boses ay basag at puno ng sakit. Miguel, mga anak mo sila. Ang dalawang salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang pader. Biglang nanghina ang kanyang mga tuhod.
Napaurong siya at napasandal sa pader para suportahan ang sarili. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Mga anak ko. Mga anak ko. Inulit-ulit niya ang mga salitang iyon sa kanyang isipan, ngunit hindi ito lubusang maintindihan ng kanyang utak. Tumingin siya kay Thea, na ngayon ay nakayuko at umiiyak ng walang tigil. Nalaman ko isang buwan matapos ang gabing iyon, nagsimula siyang magkwento sa pagitan ng mga hikbi. Natakot ako. Hindi kita kilala. Hindi ko alam kung saan ka hahanapin. At kahit na mahanap kita, anong sasabihin ko? Na nabuntis mo ang isang babaeng nakilala mo lang sa bar. Para siyang sinaksak ng 1,000,000 karayom. Bawat salita ni Thea ay isang dagok sa kanyang konsensya. Siya, na nasa kanyang komportabling buhay. Siya, na ang tanging problema ay ang pangungulila. Samantalang si Thea. Sinubukan kong isipin kung anong gagawin patuloy nito. Pero noong nalaman kong 3 sila, nagbago ang lahat. Paano ko sila ipapalaglag? Paano ko sila ipamimigay? Sila na lang ang mayroon ako noon. Sila ang nagligtas sa akin. Sa wakas ay umupo si Miguel sa pinakamalapit na silya, ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Isang pakiramdam ng matinding pagsisisi ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Pagsisisi sa kanyang kaduwagan. Sa hindi niya paghahanap ng mas maigi. Sa madali niyang pagsuko. Naisip niya ang 7 taon na nasayang. 7 taon na wala siya. Hindi niya nakita ang unang ngiti ng mga ito, hindi niya narinig ang unang tawa, hindi niya nasaksihan ang unang hakbang. Habang siya ay abala sa pagbuo ng kanyang karera at pagtaka sa sarili niyang kalungkutan, si Thea ay mag-isang lumalaban. Mag-isang nag-aalaga sa 3 bunga ng kanilang pagkakamali. Isang pagkakamali na para sa kanya ay isang malayong alaala lang, ngunit para kay Thea ay naging isang pang-araw-araw na realidad. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay napunta sa isang bahagyang nakabukas na pinto sa dulo ng pasilyo. Ang kwarto ng mga bata. Sa loob ng kwartong iyon ay natutulog ang 3 piraso ng kanyang pagkatao na hindi niya alam na umiiral. At sa sandaling iyon, isang bagong damdamin ang pumalit sa pagsisisi. Isang damdamin na mas malakas, mas makapangyarihan. Isang pagmamahal na biglaan at hindi maipaliwanag. Isang protektibong damdamin ang nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, si E.K. Miguel de Leon, ang matatag at hindi natitinag na Cirujano, ay umiyak ng tahimik. Tumayo siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang matibay na desisyon. Naglakad siya pabalik kay Thea, na medyo tumahan na ngunit nakayuko pa rin. Lumuhod siya sa harap nito para magpantay ang kanilang mga mata. Thea, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw na ngayon at puno ng isang bagong determinasyon. Nag-angat ng tingin si Thea, ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng pag-aalala sa kung anong susunod na mangyayari. Hihilingin ba niyang ilayo ang mga bata? Ididemanda ba siya nito? Pero ang nakita niya sa mga mata ni Miguel ay hindi galit o panunumbat. Nakita niya ang sarili niyang sakit na sinasalamin nito. Patawarin mo ako, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Patawad kung wala ako. Patawad kung hinayaan kitang mag-isa. Hinawakan niya ang kamay ni Thea. Malamig ito at nanginginig. Pero hindi na maulit yon, sabi niya, habang tinititigan ito ng diretso sa mata, isang panunumpa ang nabubuo sa bawat salita. Hindi na kita iiwan. Hindi ko na kayo iiwan. Ding dong. Ang tunog ng doorbell ay muling bumasag sa kanilang sandali. Napabitiw sila sa isa't isa, kapwa nagulat. Nagkatinginan sila, puno ng pagtataka. May inaasahan ka bang iba? Tanong ni Miguel. Umiling si Thea, habang tumatayo at pinupunasan ang kanyang mukha. Wala. Naglakad siya papunta sa pinto, nag-aalangan. Sumilip muna siya bago ito buksan. Isang buntong hininga ng ginhawa at kaunting inis ang kumawala sa kanya. Binuksan niya ang pinto. Marco, anong ginagawa mo dito? Gabi na. Sa labas ay nakatayo ang isang lalaking naka-Amerikana, may dalang isang malaking basket ng mga prutas. Ngumiti ito ng malapad.
Napadaan lang. Galing ako sa isang meeting sa malapit at naisip kong kumustahin ka. Para sa'yo at sa mga bata. Pumasok si Marco sa sala na parang sanay na sanay na. At doon, nakita niya si Miguel na nakatayo. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha sa isang segundo bago ito bumalik, mas pilit na ngayon. Oh, sabi ni Marco, ang kanyang tono ay biglang naging malamig. May bisita ka pala. Marco, si Miguel. Miguel, si Marco, isang kaibigan, pakilala ni Thea. Ang tensyon sa hangin ay halos nahihipo na. Naglahad ng kamay si Miguel. Miguel de Leon. Tinanggap ito ni Marco, ang kanyang pagkakamay ay mas mahigpit kaysa sa kinakailangan. Marco Gonzaga. It's a pleasure. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang bagay. Mayroong pagmamay-ari at pagbabanta sa paraan ng pagtingin nito kay Miguel. Kukuha lang ako ng tubig, sabi ni Thea, na tila gustong makatakas sa awkward na sitwasyon. Naglakad siya papunta sa kusina. Nang maiwan silang dalawa, nawala ang peking ngiti ni Marco. Humarap ito kay Miguel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Lumapit ito, ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong, sapat lang para marinig ni Miguel. Layuan mo sila. Napakunot ang noo ni Miguel. Matagal ko na siyang hinihintay, patuloy ni Marco, isang tingin ang ibinigay niya papunta sa kusina. Ako ang dapat na nandito, hindi ikaw. Kaya kung ano man ang binabalak mo, itigil mo na. Tinitigan niya si Miguel ng may paghamon. Huwag kang hahadlang sa akin. Ang mga salita ni Marco Gonzaga ay umalinggaw sa isipan ni Miguel habang nagmamaneho siya pauwi noong gabing iyon. Layuan mo sila. Huwag kang hahadlang sa akin. Hindi takot ang naramdaman ni Miguel, kundi isang nag-aalab na determinasyon. Kung inaakala ni Marco na kaya siyang takutin ito palayo, nagkakamali ito. 7 taon na siyang nawala sa buhay ng kanyang mga anak. Wala nang kahit sinuman o anuman ang makapaglalayo sa kanya muli. Kinabukasan, maaga siyang gumising, puno ng isang bagong enerhiya. Ngayon ang unang araw ng kanyang bagong buhay. Ang unang araw niya bilang isang ama. Ngunit agad siyang napaharap sa isang problema, paano ba maging isang ama? Wala siyang ideya. Ang tanging alam niya ay ang pag-opera sa utak ng mga bata, hindi ang pag-alam kung ano ang nagpapasaya sa kanila. Kaya ginawa niya ang tanging lohikal na bagay na naisip niya. Pumunta siya sa pinakamalaking toy store na alam niya. Pagpasok niya sa tindahan, para siyang nalunod. Libo-libong laruan, iba't ibang kulay at hugis. Anong gusto ng isang 7 taong gulang na lalaki? Robots, cots, action figures. At 3 sila. Dapat ba pare-pareho ang ibigay niya? Bilang triplets, siguro naman ay pare-pareho rin sila ng gusto. Tama. Para walang inggitan. Buong kumpiyansa siyang kumuha ng 3 magkakaparehong kahon ng isang mamahaling robot na maraming ilaw at kayang magsalita. Ito na siguro ang pinaka-high-tech na laruan sa buong tindahan. Siguradong magugustuhan nila ito. Bandang hapon, pagkatapos ng kanyang shift sa ospital, nagtungo siya sa bahay ni Thea, dala-dala ang 3 malalaking regalo. Si Thea ang nagbukas ng pinto. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nanatiling maingat. Walang bakas ng lambot na nakita niya kagabi. Anong ginagawa mo dito, Miguel? Tanong nito. Para sa kanila, sabi niya, sabay taas ng mga paper bag. Pinapasok siya ni Thea. Sa sala, ang 3 bata ay naglalaro sa sahig. Nang makita nila si Miguel, sabay-sabay silang napatigil at napatingin sa kanya, puno ng pag-usisa. Hello, boys, bati ni Miguel, medyo awkward. May dala ako para sa inyo. Inabot niya ang mga regalo. Si Angelo, bilang bunso, ang unang kumuha at nagbukas. Nanlaki ang mga mata nito sa tuwa nang makita ang robot. Wow! Thank you po. Sumunod si Andres. Ngumiti ito ng magalang. Salamat po, Tito Yum, sir. Pero nakita ni Miguel ang bahagyang pagkadismaya sa mga mata nito nang makitang kapareho lang ito ng kay Angelo. At panghuli si Anton. Binuksan niya ang kahon, tiningnan ang robot, at saka tumingin kay Miguel. Ayoko po nito. Natigilan si Miguel. Iha. Bakit? Mas gusto ko po yung mga kotse na nagkakarera, prangkang sagot ni Anton.
Saka may robot na po si Angelo Anton, saway ni Thea mula sa gilid. Sorry po, sabi ni Anton pero hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Napakamot ng ulo si Miguel. Unang pagsubok, bagsak agad. Tiningnan niya si Thea na nakasandal sa pader, pinapanood ang lahat. May bahagyang ngiti sa mga labi nito, isang halo ng pagkaaliw at sinabi ko na sayo na itsura. Okay lang, sabi ni Miguel kay Anton. Bukas, ibibili kita ng race car. Anong kulay ang gusto mo? Biglang nagliwanag ang mukha ni Anton. Talaga po? Kulay pula. Maya-maya, habang si Angelo ay abala sa bago niyang robot at si Anton ay masayang nagkukwento tungkol sa mga kotse, si Andres naman ay nakaupo sa mesa at nakatitig sa kanyang notebook. Mukha itong problemado. Nilapitan siya ni Miguel. May problema ba, Andres? Ipinakita ni Andres ang kanyang homework. Hindi ko po maintindihan yung math Ang hirap po. Tiningnan ni Miguel ang papel. Grade 2 Math. Kayang-kaya ko to, sabi niya sa sarili. Tulungan kita. Pero pagkatapos ng 10 minuto, si Miguel na ang napapakamot sa ulo. Ang mga tanong ay hindi simpleng addition o subtraction. May mga word problems na paikot-ikot na kahit siya, isang neurosurgeon, ay nalilito. Kung si Train E ay umalis ng 7 oras dahil sa bilis na 6 na pubi, at si Train E. Bulong niya sa sarili. Bakit may trend sa problema ng grade 2? Narinig ni Thea ang kanyang pagbulong. Lumapit ito sa kanila, dala ang 2 baso ng juice. Ang mga homework ngayon, iba na, sabi nito, hindi mapigilan ang pagngiti. Hindi na yan yung simpleng 2 panandang pandagdag 2. Sumilip ito sa notebook. Ito. Ang teknik dito ay drawing mo. Mas madaling maintindihan. Kumuha ito ng lapis at sa ilang sandali lang, iginuhit niya ang problema sa isang paraan na biglang naging simple. Tumingin si Andres kay Thea nang may paghanga. Wow! Galing mo, mommy. Napatingin si Miguel kay Thea. Sa sandaling iyon, hindi lang siya isang babaeng maganda. Nakita niya ang isang matalinong ina, isang pasensyosang guro. Nakita niya ang babaeng mag-isang pinalaki ang 3 matatalinong bata. Isang paghanga ang biglang umusbong sa kanyang puso. Salamat, bulong ni Miguel. Nagtama ang kanilang mga mata. Nang matapos sila, tumulong si Miguel na ligpitin ang mga papel at lapis sa mesa. Sa kanilang pagpulot, hindi sinasadyang nagsalubong ang kanilang mga kamay sa ilalim ng mesa. Isang kislap ng kuryente ang biglang dumaloy sa kanilang dalawa. Pareho silang napatingin sa kanilang mga kamay na magkadikit, at pagkatapos ay sa mukha ng isa't isa. Ang hangin ay biglang napuno ng isang pamilyar na kuryente, isang alaala ng gabing nagsimula ang lahat. Mabilis nilang binawi ang kanilang mga kamay, parehong nag-iwas ng tingin, parehong medyo namumula ang mga pisngi. Nang gabing iyon, umuwi si Miguel na may ngiti sa labi. Sa kabila ng mga pagkakamali, pakiramdam niya ay may pag-asa. May maliit na koneksyon na nabuo. Marahil, sa paglipas ng panahon, ay matututunan din nilang maging isang pamilya. Pagkaupo niya sa kanyang sofa, kinuha niya ang kanyang cellphone para tingnan ang mga mensahe. May isang email mula sa isang hindi kilalang address. Ang subject, isang paalala. Na-curious, binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang litrato lamang. Isang litrato ni Thea at Marco na nakaupo sa isang restaurant. Nakangiti si Thea habang si Marco ay nakasandal palapit sa kanya, bumubulong. Ang kuha ay malapit na tila sila ay nasa isang intimate na date. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Miguel. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang nabahira ng laso ng pagdududa. Alam niyang maaari itong maging isang business meeting lang. Ngunit sa isipan niya, umalinggaw muli ang banta ni Marco. Matagal ko na siyang hinihintay. Isang pamilyar na kirot ng selos ang kanyang naramdaman. Isang pakiramdam na hindi niya inasahang mararamdaman para sa isang babaeng halos hindi pa niya kilala. Samantala, sa bahay ni Thea, pagkatapos niyang magligpit ng hapunan, nakarinig siya ng pagbusina sa labas. Isang delivery van. Delivery po para kay Inat Alfe Mendoza. Nagtaka siya. Wala naman siyang in-order. Inabutan siya ng delivery man ng isang napakalaking baukwet ng mga puting rosas, ang paborito niya. Kanino po galing, tanong niya.
Wala pong nakalagay, ma'am. Pinabibigay lang po. Kinuha niya ang mga bulaklak, ang kanyang puso ay biglang kumabog. Puti. Paano nalaman ng nagpadala? Pumasok siya sa loob at nakita ang isang maliit na card na nakasuksok sa gitna. Binuksan niya ito. Ang nakasulat ay simple lang. Salamat sa napakagandang gabi. S.A.D. Napakunot ang noo ni Thea. Kanino galing to? Miguel. Impossible. Halos hindi sila nag-usap kanina. At anong napakagandang gabi? Ang awkward nga ng mga nangyari. Ang una niyang naramdaman ay hindi kilig, kundi pagkabahala. Kung si Miguel nga ito, hindi ba't masyado itong mabilis? Masyadong atat. Ang maliit na pag-asa at kiligi na naramdaman niya kanina nang magdikit ang kanilang mga kamay ay biglang napalitan ng pagdududa at pag-iingat. Hindi niya alam na sa di kalayuan, sa loob ng isang madilim na kotse, pinapanood siya ni Marco Gonzaga sa pamamagitan ng bintana, isang mapanuyang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang kanyang plano ay nagsisimula pa lang. Nakatayo sa gitna ng kanyang sala, tinititigan ni Althea ang isang dosenang puting rosas na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Maganda sila, walang duda. Ang bango nila ay banayad na kumakalat sa hangin. Ngunit imbes na kilig, isang malamig na pagkabahala ang gumagapang sa kanyang dibdib. Salamat sa napakagandang gabi. S.A.D. Ang T.E. ay maaaring mga hulugang Miguel. O maaari ring mga hulugang Marco. Kung si Marco ito ay isang kilos na mayabang at mapang-angkin. Ngunit kung si Miguel ito, mas nakakabahala. Isang gabing nag-usap lang sila tungkol sa mga bata, isang gabing puno ng awkward na tensyon, iyon ba ay napakaganda para sa kanya? Ang kilos na ito ay tila masyadong mabilis, masyadong agresibo. Isang paalala na ang mundong ginagalawan ni Miguel ay iba sa kanya, isang mundo kung saan ang mga ganitong mamahaling regalo ay maaaring ibigay ng basta-basta. Itinapon niya ang card sa basurahan. Pinilit niyang alisin sa isip ang mga bulaklak at ang lahat ng kahulugan nito. Kailangan niyang mag-focus. Mayroon siyang 3 anak na kailangan niyang alagaan at isang negosyo na kailangan niyang palagin. Sakto namang tumunog ang kanyang cellphone. Si Marco. Thea, good morning, masiglang bati nito. Naistorbo ba kita? Hindi naman. Medyo busy lang, sagot niya. Sakto. Kaya ako tumawag. Mayroon akong ipapakilala sa'yo. Isa siyang event organizer at naghahanap sila ng bagong supplier para sa lahat ng kanilang events. Malaking kliyente, Thea. Naisip kita agad, sabi ni Marco. Libre ka ba para mag-lunch? Pwede nating pag-usapan. Ang alok ay masyadong maganda para tanggihan. Ito ang uri ng oportunidad na kailangan ng kanyang negosyo. Sage. Saan at anong oras? Nagkita sila sa isang class na restaurant sa Makati. Pagdating ni Thea, nandoon na si Marco, nakangiti at mukhang presko sa kanyang business suit. Pagkatapos nilang pag-usapan ang tungkol sa kliyente, dinala ni Marco ang usapan sa ibang direksyon. Kamusta na pala kayo ng kapitbahay mo? Tanong nito habang umiinom ng kanyang wine. Si Ise de Leon. Naging maingat si Thea. Okay lang. Mabait naman siya sa mga bata. Tumango-tango si Marco na parang sumasang-ayon. Mukha naman siyang mabait. Siyempre, sikat yan sa Lucas. Lahat ng mga nurse at kapwa-doktor, lalo na yung mga babae, hangang-hanga dyan. Guwapo, magaling, mayaman. Sino ba namang hindi? May kung anong kirot na naramdaman si Thea sa sinabi nito. Ah, ganun ba? Naman, patuloy ni Marco, ang kanyang tono ay nagpapanggap na nag-aalala. Sabi nga ng pinsan ko na nurse doon, parang artista yan kung pagkaguluhan. Palit-palit daw ng kadate ng mga doktora. Pero syempre, chismis lang siguro yon. Umiti ito sa kanya. Basta ang akin lang, mag-iingat ka, Thea. Ayoko lang na masaktan ka ulit. You've been through enough. You and the kids deserve someone stable. Someone serious. Ang mga salita ni Marco ay tumama sa target. Tinamaan nito ang pinakamalalim na takot ni Thea, ang takot na muling maiwan, muling masaktan.
Ang imahe ni Miguel bilang isang mapagmahal na ama na nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan ay biglang nabahira ng duda. Paano kung tama si Marco? Paano kung para kay Miguel, isa lang siyang bagong laro? Nang gabing iyon, ang laso na itinanim ni Marco ay nagsimula ng kumalat. Habang naghahapunan sila, napansin ni Thea na matamlay si Anton. Mainit ito nang hipuin niya ang noo. Pinainom niya ito ng gamot at pinatulog ng maaga. Bandang 10:00 ng gabi, nagising si Thea sa isang kakaibang tunog mula sa kwarto ng mga bata. Isang tunog ng panginginig. Pagpasok niya, ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Si Anton ay nakahiga sa kama, ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng malakas. Ang kanyang mga mata ay nakatingala at paikot-ikot. Hindi ito tumutugon. Anton! Anton, anak, sigaw ni Thea, ang kanyang puso ay dumadagundong sa purong takot. Panik. Iyon lang ang nararamdaman niya. Isang nakakabinging panik na nagpamanhid sa kanyang buong katawan. Binuhat niya si Anton na ngayon ay naninigas. Tumatakbo ang isip niya. Ospital. Kailangan nila ng ospital. Hindi na siya nag-isip. Ang tanging ospital na pumasok sa isip niya na pinakamalapit at pinakamagaling ay isa lang. As Lucas. Ginising niya ang dalawa pa niyang anak na umiiyak na rin sa takot. Mabilis siyang nagbihis, isinakay ang tatlo sa kanyang lumang kotse, at humarurot sa daan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa manibela, ang kanyang mga mata ay lumuluha habang paulit-ulit na nagdarasal. Diyos ko, wag po. Wag po ang anak ko di. Pagdating nila sa emergency room, isang whirlwind ng mga nurse at doktor ang sumalubong sa kanila. Kinuha si Anton at mabilis na dinala sa loob. Naiwan si Thea sa labas kasama sina Andres at Angelo na parehong yakap-yakap siya at umiiyak. Pagkatapos ng ilang minuto na parang habambuhay, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Thea! Anong nangyari? Si Miguel. Nakasuot ito ng kanyang asul na scrubs, ang kanyang mukha ay puno ng propesyonal na pag-aalala. Sa isang iglap, ang panik ni Thea ay nabawasan. Nakaramdam siya ng bahagyang ginhawa. Ligtas na si Anton. Nandito si Miguel. Pero ang ginhawang iyon ay panandalian lang. Isang magandang doktora ang lumapit kay Miguel. Miggy, the patient's vitals are stabilizing. Mukhang febrile seizure lang. Hinawakan ng doktora ang braso ni Miguel, isang kilos na tila natural at pamilyar. Mumiti sila sa isa't isa, isang ngiti na may pagkakaintindihan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sinabi ni Marco ay bumalik kay Thea. Sikat yan sa mga babae. Palit-palit daw ng kadate ng mga doktora. Nakita niya ito ngayon. Ang katibayan. Ang mundo ni Miguel. Ang mundo kung saan siya ay isang hari, napapaligiran ng mga magagandang babae na katulad niya, matalino, matagumpay at kapantay niya. Lumapit si Miguel sa kanya. There, he's going to be okay. It's a febrile seizure. Mataas lang ang lagnat niya kaya siya kinumbulsyon. Normal yan sa mga bata. We're managing his fever. Ang boses niya ay kalmado at nakakapanatag. Ngunit hindi na ito marinig ni Thea. Ang tanging nakikita niya ay ang imahe ni Miguel at ng doktora kanina. Ang kanyang puso, na kanina lang ay puno ng takot para sa kanyang anak, ay ngayon ay napuno ng isang malamig at mapait na pakiramdam. Selos. Hinala. Okay, sagot niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Napansin ni Miguel ang kanyang kalamigan. Are you alright? Nakakagulat talaga ang mga ganyang pangyayari. Salamat, putol ni Thea sa kanya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintuan kung saan dinala si Anton. Hindi niya kayang tumingin kay Miguel. Nagtataka si Miguel sa kanyang reaksyon, ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, bumalik ang babaeng doktora. Nakangiti ito. Miggy, sabi nito sa isang masayang tono. Don't forget our dinner tonight. Narinig ito ni Thea. Bawat salita ay parang isang karayom na tumusok sa kanyang puso. Dinner. Kaya pala may kadate. Kaya pala hindi na siya kailangang intindihin. Ang mga bulaklak, ang pagpunta sa bahay, mga kilos lang iyon ng isang lalaking sanay makuha ang gusto niya. Isang laro. Iyon lang ang tingin niya sa kanya. At si Thea, sa kanyang kahangalan, ay muntik ng maniwala.
Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang puso sa kanyang sikmura, isang mabigat at malamig na bato ng kasawian. Nakatayo si Miguel sa malamig na pasilyo ng ospital, pinapanood si Thea na nakaupo sa labas ng kwarto ni Anton. Hindi ito nagsasalita. Hindi ito gumagalaw. Nakatitig lang ito sa sahig, ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakayakap sa sarili na para bang pinoprotektahan ang sarili mula sa isang di nakikitang panganib. Ang init at pag-aalala na nakita niya sa mukha nito kagabi ay ganap na nawala. Ang pumalit dito ay isang pader ng yelo. Isang pader na alam ni Miguel na siya ang dahilan. "Miggy, don't forget our dinner tonight." Ang mga salita ni Ethe Ramirez ay umalinggaw sa kanyang isipan. Isang inosenteng paalala na sa pandinig ni Thea ay tiyak na naging isang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang mga takot. Ang mga bulaklak na ipinadala ni Marco, kung si Marco nga iyon, ay malamang na nakadagdag pa sa lason. Nakaramdam siya ng matinding pagkainis. Hindi kay Thea, kundi sa sitwasyon. Sa sarili niya. Sa kung gaano sila kadaling sirain ng mga maling akala. Tiningnan niya ang relos. Malapit nang mag-alas 11. Ang tea dinner nila kasama ang department head para pag-usapan ang isang research grant. Sa isang normal na araw, hindi niya ito papalampasin. Mahalaga iyon para sa kanyang karera. Ngunit hindi ito isang normal na araw. Kinuha niya ang kanyang cellphone at naglakad papunta sa isang tahimik na sulok. Idinayal niya ang numero ng kanilang department head, si E. Santos. "Doc, good evening po." "Si Miguel po ito," sabi niya nang sagutin ang tawag. "De Leon, nasaan ka na? Hinihintay ka na namin dito." Huminga ng malalim si Miguel. "Pasensya na po, Doc. Hindi po ako makakarating ngayong gabi. May emergency po." "Anong emergency? May pasyente ka ba?" Nag-atubili si Miguel sa isang segundo. At pagkatapos, binitiwan niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. "Hindi po. Yung anak ko po. Nasa ospital siya ngayon. Kailangan po ako niya dito." "Anak ko." Iyon ang unang beses na sinabi niya ang mga salitang iyon sa ibang tao. At sa pagsasabi niya nito, naramdaman niya ang isang bigat ng responsibilidad at isang kakaibang pagmamalaki. Natahimik si Ethe Santos sa kabilang linya. "Anak, hindi ko alam na may anak ka na pala." "Ngayon ko lang din po nalaman, Doc," aminado ni Miguel. "Pasensya na po ulit." CJ. Pamilya muna. Kamustahin mo na lang ako bukas." Pagkababa niya ng telepono, pakiramdam niya ay may nabawas na tinik sa kanyang dibdib. Pinili niya ang tama. Naglakad siya papunta sa coffee machine ng ospital at kumuha ng 2 tasa. Isang itim para sa kanya, at isang may gatas at asukal, umaasang ito ang gusto ni Thea. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa tabi nito, inilapag ang tasa ng kape sa maliit na mesang nasa pagitan nila. Hindi pa rin ito tumitingin sa kanya. Nanatili sila sa katahimikan ng ilang minuto. Ang tanging maririnig ay ang malayong tunog ng mga hospital equipment at ang pagdaan ng mga nurse. "Sino yung doktora kanina?" Ang tanong ni Thea ay mahina, halos isang bulong, ngunit puno ng bigat. Tumingin si Miguel sa kanya. "Si Ethe Ramirez. Bago kong resident. At yung dinner na sinasabi niya, hindi iyon date." Kinuwento niya ang lahat, na ang dinner ay kasama ang kanilang department head, na tungkol ito sa isang research project para sa mga batang may brain tumor. Ipinaliwanag niya ito ng may buong katapatan, walang tinatago, walang binabawas. Nakikinig lang si Thea, ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbabago. Nang matapos si Miguel, isa na namang katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang katahimikan na mas malalim at mas awkward kaysa kanina. Tumingin si Miguel sa loob ng kwarto. Sa salamin ng bintana, nakikita niya si Anton na mahimbing na natutulog, nakakabit sa isang e-drip. Ang imahe ng kanyang anak, na mahina at walang kalaban-laban ay naghatid ng isang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Para basagin ang katahimikan, nagsalita siyang muli, hindi na tungkol sa gabi na ito, kundi tungkol sa isang bagay na mas malalim. "Alam mo ba kung bakit ako naging pedya-neurosurgeon?" Tanong niya, nakatingin pa rin sa loob ng kwarto. Hindi sumagot si Thea, ngunit alam niyang nakikinig ito. "May nakababata akong kapatid na babae. Si Maya," simula niya. Ang pangalan ay tila dayuhan sa kanyang mga labi.
Matagal na niya itong hindi binibigkas. 14 na taon ako noon, 10 taon naman siya. Siya ang pinakamasayahin at pinakamakulit na batang makikilala mo. Huminga siya ng malalim, ang mga alaala ay nagsimulang bumalik na parang isang pelikula. Isang araw, nagsimula siyang laging sumakit ang ulo. Pagkatapos, nahihilo na siya. Hanggang sa isang araw, sa harap ko, bigla siyang bumagsak. Brain tumor. Malala na raw. Ang boses niya ay nagsimulang manginig. 6 na buwan. 6 na buwan ko siyang pinanood na unti-unting nawawala. Pinanood ko kung paano nawala ang kanyang ngiti, kung paano siya nanghina, kung paano siya nakalimot. Ang pinakamasakit ay yung pakiramdam na wala kang magawa. Nakatayo ka lang doon, isang teenager na walang alam, habang ang kapatid mo ay unti-unting namamatay sa harap mo. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan. Noong araw na nawala siya, ipinangako ko sa sarili ko. Nagagawin ko ang lahat para walang ng ibang bata ang dumaan sa pinagdaanan niya. Para walang ng ibang kuya ang makaramdam ng naramdaman ko. Tumingin siya kay Thea, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit ng nakaraan. Kaya ako naging doktor. Para sa kanya. Sa wakas, ang pader ng yelo sa mga mata ni Thea ay nagsimulang matunaw. Sa unang pagkakataon, ang nakikita niya ay hindi si E.E. Miguel de Leon, ang sikat na surgeon na pinagkakaguluhan ng mga babae. Ang nakikita niya ay si Miggy. Isang kuya na nasaktan. Isang lalaking nagtago ng isang malalim na sugat sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Ang lahat ng kanyang hinala at selos ay biglang naglaho, napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Isang matinding awa. Hindi niya namalayan, ang kanyang kamay ay kusa ng gumalaw. Dahan-dahan, inilapat niya ito sa ibabaw ng kamay ni Miguel na nakapatong sa kanyang hita. Nagulat si Miguel sa kilos na iyon. Tumingin siya sa kanilang mga kamay at pagkatapos ay sa mukha ni Thea. Salamat, bulong ni Thea, ang kanyang boses ay puno ng isang emosyon na ngayon lang narinig ni Miguel mula sa kanya. Salamat sa pananatili mo dito. Sa sandaling iyon, sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital, isang bagong koneksyon ang nabuo. Isang sikretong nagbubuklod. Isang pag-unawa na hindi na kailangan pang sabihin. Ngunit sa dulo ng pasilyo, nakatago sa dilim, isang anino ang nakamasid. Si Marco Gonzaga. Itinaas niya ang kanyang cellphone, ang screen ay nagliwanag sa kanyang mukha na puno ng puot. Kumuha siya ng litrato, ang litrato ng 2 taong magkahawak ang kamay. Isang litrato na sa tamang kontek. Ang mga sumunod na linggo ay tila isang panaginip para kay Thea. Ang pader na yelo na binuo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting natunaw sa ilalim ng init ng araw-araw na presensya ni Miguel. Ang dating awkward na estranghero ay naging isang pamilyar na bahagi ng kanilang buhay. Isang hapon, tinuruan ni Miguel ang mga bata na magbisikleta sa parke. Si Andres ay natuto agad, ngunit si Anton ay laging nawawala ng balanse. Ilang beses itong natumba, at sa bawat pagbagsak, si Miguel ang unang lumalapit para itayo ito. Hindi para pagalitan, kundi para palakasin ang loob. Okay lang yan, champ. Ganyan talaga. Tayo ulit. Mula sa di kalayuan, habang nakaupo sa isang bench, kasama si Angelo, pinanood sila ni Thea, at isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi. Isang Sabado, nagpa siya silang magbake sa kusina ni Thea. Ang kusina, na dati kanyang kaharian, ay naging isang masayang larangan ng digmaan. Si Miguel, ang premyadong surgeon na may mga kamay na kayang mag-opera ng utak, ay hindi marunong humawak ng rolling pin. Napuno ng harina ang kanyang buhok at mukha, na naging dahilan ng walang tigil na tawanan ng mga bata. Sa gitna ng malagkit na daw at nagkalat na tsokolate, tumingin si Thea sa paligid, sa kanyang 3 anak na nagtatawanan at sa lalaking nakangiti na parang isang bata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, naramdaman niya ang salitang kibuo. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang patulugin ang mga bata, naabutan niya si Miguel na nakaupo sa maliit nilang beranda, nakatingin sa mga bituin. Tumabi siya rito, dala ang 2 tasa ng mainit na tsaa. Salamat, Miguel, sabi niya, binabasag ang katahimikan. Lumingon ito sa kanya, ang mga mata ay kumikinang sa dilim. Para saan? Para sa lahat, sagot ni Thea, ang kanyang boses ay mahina. Sa pagiging nandyan para sa kanila. Sa pagbabalik. Ako dapat ang magpasalamat, Thea, sabi ni Miguel.
Tumingin ito sa kanyang mga kamay. Dati ang buhay ko ay tungkol lang sa ospital. Sa mga operasyon. Akala ko, iyon na ang lahat. Akala ko, sapat na iyon. Pero nitong mga nakaraang linggo kayo binigyan ninyo ng kulay ang lahat. Humarap ito sa kanya, ang kanyang tingin ay seryoso at puno ng isang emosyon na nagpakabog sa dibdib ni Thea. Hindi ko alam kung ano to, Thea, pag-amin ito. Hindi ko alam kung saan ito patungo. Pero isa lang ang alam ko, ayaw kong matapos ito. Ang mga salitang iyon ay parang isang mainit na yakap sa kanyang puso. Walang I love you, walang mga engranding pangako. Tanging isang simple at tapat na pag-amin. Naramdaman ni Thea ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa purong kaligayahan. Isang kaligayahan na akala niya ay hindi na niya muling mararamdaman. Kinabukasan, gumising si Thea na may ngiti sa labi. Habang nagtitimpla ng kape, binuksan niya ang maliit na gifi sa kusina para sa morning news, isang nakasanayan na niya. Humihigop siya ng kape, ninanamnam ang alaala ng kanilang pag-uusap kagabi, nang isang headline ang biglang pumukao sa kanyang atensyon. Isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa screen. Ang mukha ni Miguel. Nabitawan niya ang kanyang tasa. Mabuti na lang at sa ibabaw ito ng lababo bumagsak. Hindi siya humihinga habang binabasa ang balitang nakasulat sa ilalim ng litrato nito. Bantog District Surgeon SEC, Miguel De Leon, iniimbestigahan kaso ng malubhang medical malpractice. Ang mundo ni Thea ay biglang tumigil. Ang tunog ng ZC ay naging isang malayong ugong. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Hindi maaari. Ayon sa isang source, isang pasyente ni E.C. De Leon ang di umano inagtamo ng permanenteng pinsala sa utak pagkatapos ng isang operasyon. Patuloy ng news anchor. Pinatay ni Thea ang ZC, nanginginig ang kanyang mga kamay. Impossible. Si Miguel. Ang taong inilalaan ang kanyang buhay para magligtas ng mga bata. Isang kasinungalingan. Isa itong malaking kasinungalingan. Ding dong. Napatayo siya ng tuwid. Sino ang pupunta ng ganito kaaga? Nanginginig pa rin, binuksan niya ang pinto. Si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Dea, napanood mo ba? Tanong nito. Papasukin mo muna ako. Pumasok ito at umupo sa sofa. Pagpasensyahan mo na ang aga-aga, pero noong narinig ko ang balita, nag-alala ako agad sa'yo. Hindi totoo yan, Marco, sabi ni Thea, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Kilala ko siya. Hindi niya magagawa yan. Isang malungkot na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Marco. Inilapag nito ang isang brown na folder sa mesa. Sana nga ganoon lang kadali, Thea. Pero may mga bagay ka na hindi alam tungkol sa kanya. Ano yan? Nakuha ko to mula sa isang kaibigan ko sa ospital. Ayokong ipakita sa'yo, pero kailangan mong malaman ang totoo para maprotektahan mo ang sarili mo at ang mga bata, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nag-aalangan, binuksan ni Thea ang folder. Ang laman nito ay mga kopya ng mga dokumento. Isang medical chart na may mga binagong resulta ng laboratorio. Isang peking testimonya mula sa isang nurse na nagsasabing lasing si Miguel bago ang operasyon. Isang bank statement na nagpapakitang malaki ang ibinayad ng pamilya ng pasyente sa ospital para manahimik. Ang bawat papel ay isang suntok sa sikmura ni Thea. Mukha silang totoo. Masyadong detalyado. Masyadong kapanipaniwala. Hindi ko maintindihan. Bulong niya, ang kanyang isip ay naguguluhan. Thea, pakinggan mo ako, sabi ni Marco, hinawakan ang kanyang balikat. Makapangyarihan ang pamilya De Leon. Kayang-kaya nilang pagtakpan ang lahat. Pero sa pagkakataong ito, naging masyadong malaki ang gulo. Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. Alam kong mahal mo siya. Pero delikado siya para sa inyo. Para sa mga bata. Kaya kong ayusin to, kaya kong gamitin ang impluwensya ko para hindi na lumaki ang kaso. Para hindi siya makulong sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Tanong ni Thea, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Kailangan niyang lumayo sa inyo. Habang buhay. Sa sandaling iyon, nagring ang cellphone ni Thea. Miguel calling. Nakatitig siya sa screen, ang pangalan ay kumikislap na parang isang babala.
Huwag mong sagutin, sabi ni Marco. Ngunit kinuha ni Thea ang telepono at sinagot ito. Thea. Ang boses ni Miguel sa kabilang linya ay puno ng gulat at pag-aalala. Thea, napanood mo ba? Huwag kang maniwala sa kanila. Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng. Tumingin si Thea sa folder na nasa mesa. Ang mga litrato. Ang mga peking testimonya. Ang mga salita ni Marco. Ang takot na muling maloko, muling maiwan, muling maging isang tanga sa isang laro, ang takot na iyon ay mas malakas kaysa sa nararamdaman niya para kay Miguel. Ang lumang sugat sa kanyang puso, ang sugat mula 7 taon na ang nakalipas, ay muling bumuka, sariwa at mas masakit pa kaysa dati. Ang kanyang boses ay naging malamig at walang emosyon. Isang boses na hindi niya alam na kaya niyang gawin. Huwag mo na kaming tawagan. Natahimik si Miguel sa kabilang linya. Ang tanging maririnig ay ang kanyang biglaang paghinga, puno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Thea, anong sinasabi mo? Tanong nito, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Hindi totoo yung mga nakita mo. Isang setup to, pakinggan mo ako, please. Ayoko nang makinig, putol ni Thea, ang bawat salita ay parang bubog na lumalabas sa kanyang bibig. Narinig ko na ang lahat ng iyan dati. Naniwala na ako dati. Hindi na maulit. Bawat salita ay isang pagsisinungaling, ngunit isang pagsisinungaling na kailangan niyang paniwalaan para protektahan ang kanyang sarili, para protektahan ang kanyang mga anak. Ang mga alaala ng masayang Sabado, ang pag-uusap nila sa beranda, ay tila mga eksena mula sa isang malayong pelikula, hindi na totoo. Ang tanging totoo ngayon ay ang sakit at ang takot. Thea. Huwag mong gawin to, pakiusap ni Miguel, ang kanyang boses ay basag na. Huwag kang maniwala sa kanila. Sa akin ka maniwala. Sa likod ni Thea, nakita niya ang isang bahagyang ngiti ng tagumpay sa mukha ni Marco. At iyon ang nagtulak sa kanya sa huling desisyon. Hindi na mahalaga kung totoo o hindi. Ang mahalaga, ang presensya ni Miguel ay nagdala ng gulo. Ng panganib. Ng sakit. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa screen ng cellphone, sa ibabaw mismo ng pangalan ni Miguel. Tapos na tayo, Miguel, sabi niya, ang kanyang boses ay isang pinal na bulong. At bago pa man siya makarinig ng isa pang salita, isa pang pakiusap na maaaring magpabago ng kanyang isip, pinatay niya ang tawag. Ibinaba niya ang telepono sa mesa na parabang ito'y isang nagbabagang bakal. Ang katahimikan sa sala ay nakakabingi. Tumingin siya kay Marco. Gawin mo ang kailangan mong gawin, sabi niya, ang kanyang boses ay walang buhay. Ayusin mo to. At siguraduhin mong hindi na siya kailanman lalapit pa sa amin. Pagkasabi niya noon, tumalikod siya at naglakad papunta sa kanyang kwarto. Isinara ang pinto, at doon, sa dilim, bumagsak siya sa sahig at humagulgol ng walang tunog. Ang kanyang puso ay nadudurog sa isang sakit na mas matindi pa kaysa sa inaakala niyang kaya niyang maramdaman. Ang tunog ng pag-end ng tawag ay mas malakas pa sa isang sampal. Nakatayo si Miguel sa gitna ng kanyang opisina, ang cellphone ay nakadikit pa rin sa kanyang tainga, nakikinig sa nakakabinging katahimikan. Hindi niya maramdaman ang sahig na kinatatayuan niya. Ang mga pader ay tila papalapit sa kanya. Tapos na tayo, Miguel. Ang mga salita ni Thea ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan, isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Paanong nangyari ito? Kanina lang, hawak niya ang mundo. Ngayon, ang mundong iyon ay abo na lamang sa kanyang mga kamay. Miguel. Ang boses ni E.F. Santos, ang kanyang department head, ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Nakatayo ito sa may pinto, kasama ang 2 pang miyembro ng board. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Miguel, I'm sorry, sabi ni E.F. Santos, ang kanyang boses ay formal at malamig. Habang iniimbestigahan ang kasong ito, ang board ay nagdesisyon na pansamantala kang isuspinde sa lahat ng iyong tungkulin sa ospital. Effective immediately. Isang suntok. Ngunit hindi ito naramdaman ni Miguel. Ang kanyang katawan ay manhid na. Ang tanging sakit na nararamdaman niya ay nasa kanyang dibdib, isang butas na iniwan ng mga salita ni Thea. Tumango lang siya. Wala siyang lakas para magsalita, para ipagtanggol ang sarili. Para saan pa? Ang tanging hatol na mahalaga ay naibigay na sa kanya sa kabilang linya ng telepono. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig,
kinuha niya ang kanyang coat at briefcase at naglakad palabas ng ospital. Ang mga nurse at doktor na dati bumabati sa kanya ay nag-iiwasan ngayon ng tingin, nagbubulungan sa kanyang pagdaan. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na naglalakad patungo sa kanyang bitayan. Pagkasakay niya sa kanyang kotse, doon lang bumuhos ang lahat. Sinubukan niyang tawagan muli si Thea. The number you have dialed is currently unavailable. Unavailable. O baka naman na-block na siya. Isang galit na sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hinampas niya ang manibela. Hindi. Hindi pwede to. Pinaharurot niya ang kotse, ang kanyang isip ay blanko maliban sa isang layunin, ang makarating sa bahay ni Thea. Kailangan niyang makita ito. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat sa personal. Kung makikita lang siya nito, kung makikita lang nito ang katotohanan sa kanyang mga mata, maniniwala ito sa kanya. Kailangan. Ang biyahe ay malabo, isang blur ng mga ilaw at mga gusali. Nang marating niya ang subdivision, ang langit ay nagsimula ng dumilim na nagbabadya ng ulan. Ipinark niya ang kotse sa tapat ng bahay. Tumakbo siya palabas. Ang bahay ay madilim at tahimik. Walang ilaw na nakabukas. Nag-doorbell siya. Isang beses. 2. 3. Walang sumasagot. Sinimulan niyang katukin ang pinto. Mahina sa una, pagkatapos ay papalakas ng papalakas, ang kanyang pagkainip ay nagiging desperasyon. There, please. Mag-usap tayo, sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Alam kong nandyan ka. Please, buksan mo to. Walang sagot. Ang tanging sumagot sa kanya ay ang unang patak ng ulan. Sumandal siya sa pinto, ang kanyang noo ay nakadikit sa malamig na kahoy. Natalo na siya. Pinanood niya ang pagbuhos ng ulan na tila nakikidalamhati sa kanya. Ang bawat patak ay parang isang luha mula sa langit, nililinis ang mga lansangan, ngunit hindi kayang linisin ang sakit sa kanyang puso. Nakatayo siya doon sa ilalim ng ulan, basang-basa, hindi alam kung gaano katagal. Isang anino ng lalaking minsan ay mayroon ng lahat at ngayon ay wala nang natira. Sa huli, sumuko na siya. Naglakad siya pabalik sa kanyang kotse. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Pag-uwi niya sa kanyang sariling bahay, ang bahay na binili niya para mapalapit sa kanila, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya na parang isang malamig na kumot. Dati ang katahimikang ito ay simbolo ng kalungkutan. Ngayon, ito ay simbolo ng kabiguan. Hindi niya binuksan ang ilaw. Naglakad siya sa dilim, ang kanyang basang sapatos ay nag-iiwan ng mga bakas sa sahig. Naupo siya sa sofa, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang paningin ay napunta sa isang sulok ng sala. Nakita niya ang isang paper bag, ang laruang race car na binili niya para kay Anton. Ang kulay pula. Hindi pa niya ito naibibigay. Isang pangako na hindi na niya matutupad. At doon, sa gitna ng kadiliman ng kanyang sala, sa gitna ng kabiguan ng kanyang buhay, gumuho si Miguel. Itinukod niya ang kanyang mga siko sa tuhod, ibinaon ang kanyang mukha sa kanyang mga palad, at humagulgol na parang isang bata. Walang mga luha, tanging mga tuyong hikbi ng isang taong naubusan na ng lahat. Wala na ang kanyang karera. Wala na ang babaeng nagsimula niyang mahalin. Wala na ang kanyang mga anak. Lahat ay nawala. Habang nakaupo siya doon, sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, isang maliit na kislap ng pag-iisip ang nagsimulang tumagos sa makapal na ulap ng kanyang kalungkutan. Ang timing. Ang bilis ng mga pangyayari. Ang balita sa dihi sa umaga. Ang biglaang pagdating ni Marco sa bahay ni Thea, dala ang isang folder na puno ng iebidensya. Ang pagtanggi ni Thea na pakinggan siya. Lahat ay masyadong perpekto. Masyadong planado. Naalala niya ang banta ni Marco sa sala ni Thea noong unang gabi. Huwag kang hahadlang sa akin. Hindi kaya. Ang kanyang utak na analytical, ang utak ng isang surgeon na sanay maghanap ng mga pattern at mga anomalya, ay nagsimulang gumana. Ang kalungkutan ay dahan-dahang nagbigay daan sa isang bagong damdamin. Paghahinala. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang kanyang gallery. Nakita niya ang isang litrato na kinunan niya ng palihim ilang araw na ang nakalipas, isang litrato ni Thea, Andres, Anton, at Angelo,
na sabay-sabay na tumatawa sa parke habang kumakain ng ice cream. Isang sandali ng purong, walang halong kaligayahan. Isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib, tinutuyo ang lamig ng kanyang kawalan ng pag-asa. Hindi. Hindi pa tapos ang lahat. Tinitigan niya ang masayang mukha ng kanyang mga anak sa litrato. Tinitigan niya ang ngiti ni Thea, isang ngiti na alam niyang para sa kanya. Hindi ako susuko, bulong niya sa madilim at tahimik na bahay. Pinunasan niya ang kanyang mukha. Isang bagong determinasyon ang pumalit sa kanyang pagkatalo. Hindi na siya ang biktima. Hindi na siya ang taong iiyak na lang sa dilim. Sinisiksik niya ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa larawan, isang panunumpa na nabubuo sa kanyang puso. Aalamin ko ang totoo. Walang tulog. Buong gabi, nakaupo lang si Miguel sa dilim, ang tanging liwanag ay mula sa screen ng kanyang cellphone, na nagpapakita ng litrato ng kanyang pamilya, isang pamilyang ngayon ay ipinagkakait sa kanya. Ang desperasyon na halos lumunod sa kanya kagabi ay wala na. Ang pumalit dito ay isang malamig at matalas na focus. Ang parehong focus na ginagamit niya sa operating room, kung saan ang isang maling galaw ay maaaring mga hulugan ng buhay o kamatayan. Ngayon, ang nakataya ay hindi lang isang buhay, kundi ang 4 na buhay na pinakamahalaga sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-scroll sa kanyang mga kontak. Huminto siya sa isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Leo. Ang kanyang kaibigan mula sa kolehiyo. Habang siya ay nag-aral ng medisina, si Leo ay nahumaling sa mundo ng mga computer at code. Ngayon, si Leo ay isang cybersecurity consultant para sa malalaking kumpanya, isang henyo sa likod ng keyboard. Isang etikal na hacker. Nagdalawang isip siya. Ayaw niyang idamay ang kaibigan sa gulo niya. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Idinayal niya ang numero. De Leon. Napatawag ka? Akala ko nakalimutan mo na ang numero ko, masayang bati ni Leo. Leo, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay seryoso. Kailangan ko ng tulong mo. Importante to, buhay at kamatayan. Agad na nagbago ang tono ni Leo. Saan at kailan? Nagkita sila sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa isang eskinita sa Maynila, malayo sa mga lugar na madalas nilang puntahan. Umupo sila sa pinakasulok na mesa. Ikinuwento ni Miguel ang lahat. Ang biglaang paglitaw ni Thea at ng mga bata. Ang pagdating ni Marco. Ang eskandalo sa ospital. Ang folder ng e-ebidensya. Ang huling tawag. Habang nagsasalita si Miguel, nakikinig lang si Leo, ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi ito nagtanong hanggang sa matapos si Miguel. Marco Gonzaga, sabi ni Leo habang tinatype ang pangalan sa kanyang laptop. CEO ng Gonzaga Holdings. Malaking tao. Maraming koneksyon. At maruming maglaro ayon sa mga naririnig ko. Kailangan kong malaman kung may koneksyon siya sa pamilya ng pasyenteng nagsampa ng kaso sa akin, sabi ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Kailangan ko ng pruweba, Leo. Kahit ano. Tumango si Leo. Iwan mo sa akin. Pero mag-iingat ka, Miggy. Kung ang hinala mo ay totoo, hindi lang ang karera mo ang nasa panganib. Ang mga sumunod na 24 na oras ay isang pagmartiryo para kay Miguel. Hindi siya makakain. Hindi siya makatulog. Pabalik-balik lang siya sa kanyang sala, hinihintay ang tawag o text na magbibigay sa kanya ng kahit kaunting pag-asa. At pagkatapos, dumating ito. Isang text message mula kay Leo. Tingnan mo ang email mo. Ngayon na. Mabilis na binuksan ni Miguel ang kanyang laptop. May isang bagong email mula kay Leo. Ang laman, isang screenshot ng isang bank transaction. Ito ay isang record ng isang malaking money transfer. Ang nagpadala, isang maliit na subsidiary company na nakarehistro sa ilalim ng Gonzaga Holdings. Ang tumanggap, ang asawa ng pasyenteng nag-akusa kay Miguel ng malpractice. Ang description ng transaksyon, consultancy fee. Napahawak si Miguel sa mesa. Nandito na, bulong niya. Ito ang sinulid. Ang unang hibla ng katotohanan na mag-ugnay sa lahat. Ang eskandalo ay hindi totoo. Ito ay binayaran. Isang gawa-gawa ni Marco. Ang kanyang puso ay bumilis. Ngunit alam niyang hindi pa ito sapat.
Pinatutunayan nito na si Marco ang nasa likod ng kaso ng malpractice. Ngunit bakit? Anong dahilan? Kailangan niyang malaman kung gaano kalalim ang ugat ng galit ni Marco. Napaisip siya. Sinusubukan niyang alalahanin ang lahat ng sinabi ni Thea tungkol kay Marco. Isang matagal ng kaibigan. At pagkatapos ay naalala niya ang isang bagay. Isang maliit na detalye na ikinuwento ni Thea isang gabi habang nagtatawanan sila. Ikinuwento nito ang tungkol sa kanyang masakit na nakaraan, kung paano siya niloko ng kanyang unang pag-ibig. David. Iyon ang pangalan. Kinuha ni Miguel ang kanyang laptop at sinimulang maghanap. Sa panahon ngayon, halos lahat ay may bakas na iniiwan online. Inilagay niya ang pangalan ni David at ang pangalan ng dati nitong unibersidad. Lumabas ang isang luma at hindi na aktibong social media profile. Nag-scroll siya sa mga lumang litrato, mga litratong halos isang dekada na ang tanda. Mga party, mga outing kasama ang mga kaibigan. At doon, natigilan siya. Isang litrato. Si David, nakaakbay sa isang lalaki. Ang lalaking kasama niya ay mas bata, mas payat, ngunit walang dudang siya iyon. Parehong nakangiti sa kamera na parang matalik na magkaibigan. Si Marco Gonzaga. Napatingin si Miguel sa screen, ang kanyang isip ay mabilis na nagkakabit-kabit ng mga piraso. Hindi lang sila magkakilala. Magkaibigan sila. Ang lalaking nanakit kay Thea 7 taon na ang nakalipas ay kaibigan ng lalaking sumusubok na kunin si Thea ngayon. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang plano. Isang mahaba at masalimuot na plano na nagsimula pa noon. At si Thea ay nasa gitna ng lahat, walang kamalay-malay. Habang pinoproseso niya ang lahat ng ito, ang bigat ng kasamaan ni Marco, ang lalim ng pagmamanipula nito, biglang nagring ang kanyang cellphone. Si Leo. Miggy, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay apurado at maihalong pagkabigla. Halatang may natuklasan itong mas malaki. May nahanap pa ako. Isang bagay na hindi ka maniniwala. Ano iyon, Leo? Sabihin mo sa akin. Narinig ni Miguel ang pag-type sa kabilang linya. Mayroong isang sandali ng katahimikan. Miggy, may nahanap pa ako, pag-ulit ni Leo, ang kanyang boses ay halos isang bulong na ngayon. Isang email 7 taon na ang nakalipas. Galing kay Marco papunta sa ex ni Thea. Sinusubukan ni Althea na bumalik sa normal. Isang linggo na ang nakalipas mula nang putulin niya ang lahat ng koneksyon kay Miguel. Isang linggo ng pagpapanggap na malakas siya sa harap ng mga bata. Ngunit sa bawat pagtawa nila, sa bawat tanong na, Mommy, kailan po babalik si Tito Miggy, isang piraso ng kanyang puso ang naduduro. Ang kanyang kusina, na dati niyang kanlungan, ay naging isang lugar ng pag-iisa. Habang nagmamasa siya ng dough para sa cookies, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng kusa, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Naaalala niya ang ngiti ni Miguel habang puno ng harina ang mukha nito. Naaalala niya ang init ng kanyang kamay. Naaalala niya ang sakit sa kanyang boses sa huling tawag nila. Sa akin ka maniwala. Pinilig niya ang kanyang ulo. Hindi. Gumawa na siya ng desisyon. Para ito sa mga bata. Para sa kanilang kaligtasan. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit sa gabi, kapag siya na lang ang gising, ang duda ay gumagapang na parang lason. Ang dating magaan na presensya ni Marco ay naging mabigat at nakakasakal. Araw-araw itong tumatawag. Araw-araw itong nagpupunta sa bahay nila na may dalang mga regalo na hindi niya hinihingi. Ang kanyang pag-aalala ay naging pagkontrol. Thea, ipinapalinis ko na ang lumang bahay ng pamilya sa Alabang. Mas malaki yon, may garden para sa mga bata, sabi nito isang hapon, na para bang napagdesisyonan na ang lahat. Marco, hindi pa natin kailangang pag-usapan yan, sagot ni Thea, habang nag-aayos ng mga laruan. Kailangan, Thea. Kailangan nating planuhin ang kinabukasan natin pagdidiin nito. Nang gabing iyon, dumating ito nang hindi man lang nagpasabi. Ang mga bata ay natutulog na. Siya naman ay nagbabasa sa sala. Naupo ito sa tapat niya, ang kanyang mukha ay seryoso. Thea, may magandang balita ako. Nakausap ko ang mga abogado. Mukhang maayos na ang kaso ni Miguel. Sabi ko sa'yo, ako ang bahala. Hindi nakaramdam ng ginhawa si Thea. Sa halip, nakaramdam siya ng takot.
Ang kapangyarihan ni Marco, ang kakayahan nitong manipulahin ang mga bagay-bagay, ay nakakatakot. Marco T. Lilve, sabi nito at lumuhod sa harap niya. May kinuha ito mula sa bulsa ng kanyang coat. Isang maliit na kahon na pelus. Nanlaki ang mga mata ni Thea. Thea, alam ko mabilis ang lahat. Pero matagal na kitang mahal, sabi ni Marco, binubuksan ang kahon para ipakita ang isang diamanteng singsing. Hayaan mo akong alagaan ka. Hayaan mong bigyan ko kayo ng mga bata ng isang ligtas at perpektong buhay. Pakasalan mo ako, Thea. Ang alok ay hindi parang isang tanong, kundi isang utos. Ang singsing ay hindi parang isang simbolo ng pag-ibig, kundi isang posas. Pakiramdam niya ay wala siyang hangin. Pakiramdam niya ay nalulunod siya. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa mesang katabi niya. Isang mensahe. Mula sa isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan, kinuha niya ito. Si Marco ay nakaluhod pa rin, naghihintay ng sagot, ang kanyang ngiti ay hindi maalis. Binuksan ni Thea ang mensahe. Tingnan mo ang email mo. Para sa kaligtasan ng mga bata. Walang pangalan. Ngunit alam niya kung kanino galing. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Para sa kaligtasan ng mga bata. Ang mga salitang iyon ay tumago sa kanyang takot. Sandali lang, Marco, sabi niya habang tumatayo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na binuksan ang kanyang email. Ang unang nakita niya ay isang attachment. Isang screenshot ng isang bank transaction. Mula sa isang kumpanya na pag-aari ng mga Gonzaga, papunta sa pangalan ng asawa ng pasyenteng nag-akusa kay Miguel. Ang halaga ay sapat na para bumili ng isang bahay at lupa. Napaatras si Thea, ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang bibig. At pagkatapos, may isa pang email sa ilalim nito. Ang subject, David. Ang petsa, 7 taon na ang nakalipas. Ang nagpadala, Marco Gonzaga. Ang pinadalhan, David Santos, ang kanyang unang pag-ibig. Nanginginig ang kanyang mga kamay, binuksan niya ito. Ang laman ay maikli lang. Ngunit bawat salita ay isang punyal na tumusok sa kanyang puso. I'll transfer the 50,000 as we discussed. Just break her heart and disappear. Make sure she's miserable. She needs to learn that I'm the only one she can run to. Ang cellphone ay nahulog mula sa kanyang mga nanginginig na kamay. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw sa nakakabinging katahimikan. Ang sakit. Ang sakit na naramdaman niya 7 taon na ang nakalipas. Ang gabing iyon sa bar. Ang pagkikita nila ni Miguel. Ang pagkakaroon niya ng 3 anak. Ang buong takbo ng kanyang buhay sa loob ng 7 taon ay isang kasinungalingan. Isang laro. Isang masalimuot na plano na ginawa ng lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Tumingin siya kay Marco. Ang ngiti sa mukha nito ay unti-unting nawala nang makita ang itsura niya. Anong problema? Tanong nito habang tumatayo. Nakita nito ang cellphone sa sahig. Ano yan? Gawa-gawa lang yan ni Miguel para sirain tayo. Ngunit alam na ni Thea. Ang katotohanan ay nakasulat sa bawat sulok ng kanyang nakaraan. Ang lahat ay konektado na ngayon. Ikaw, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng panginginig at hindi makapaniwalang sakit. Ikaw ang may gawa ng lahat. Sa sandaling iyon, ang maskara ni Marco ay tuluyang bumagsak. Ang peking pag-aalala ay nawala at ang pumalit dito ay isang madilim at nakakatakot na galit. Isang galit ng isang taong nahuli. Ako nga, sigaw nito, ang kanyang boses ay umalingaw sa sala, puno ng puot. Ako ang gumawa ng paraan para maging miserable ka, para tumakbo ka sa akin. Ako dapat ang kasama mo. Ako ang nagplano ng lahat. Lumapit ito sa kanya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang isang mabangis na hayop. Napaatras si Thea hanggang sa mapasandal siya sa pader. 7 taon. 7 taon akong naghintay. Inayos ko ang lahat. Dapat sa akin ka napunta noong gabing iyon. Pero pinili mo ang isang estranghero, hinampas nito ang pader sa tabi ng ulo ni Thea, na nagpatili sa kanya sa takot. Sinira niya ang perpekto kong plano. Kaya dapat lang siyang mawala. Dapat lang kayong mapunta sa akin. Nakatitig si Thea sa mukha ng kabaliwan, sa mukha ng isang halimaw na nagtago sa ilalim ng balat ng isang kaibigan.
Ito na ang katapusan. Wala na siyang matatakbuhan. Sa kasagsagan ng kanyang pagsigaw, isang malakas na tunog ang pumuno sa silid. Ang tunog ng pagbukas ng pinto. Sabay silang napalingon ni Marco. Sa may pintuan, nakatayo si Miguel. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit puno ng isang malamig na galit. At sa likod niya, nakatayo ang dalawang pulis na nakauniporme. Tumingin si Miguel kay Marco, hindi sa kanya. Ang kanyang boses ay matatag at pinal. Tapos na ang laro mo, Marco. Ang silid-pulungan ng board ng ospital ay malamig at tahimik. Nakaupo si Miguel sa isang dulo ng mahabang mesa, kaharap ang mga taong ilang linggo lang ang nakalipas ay tumalikod sa kanya. De Leon, nagsalita si E. Santos, ang kanyang tono ay puno ng formal na pagsisisi. Sa ngalan ng buong board, nais naming ipaabot ang aming pinakamalalim na paumanhin. Ang mga ebidensyang ipinadala ng iyong abogado ay malinaw. Ikaw ay biktima ng isang malisyosong paninira. Tumango lang si Miguel. Ang mga salitang ti paninira, biktima, at ti paumanhin ay lumulutang lang sa hangin. Narinig niya ang mga ito, ngunit hindi niya naramdaman. Ang iyong suspensyon ay opisyal ng binabawi, patuloy ni E. Santos. Ang iyong lisensya ay malinis. Ang ospital ay maglalabas ng isang opisyal na pahayag para linisin ang iyong pangalan sa publiko. Si Henry Gonzaga ay nahaharap sa maraming kaso at handa kaming tumestigo laban sa kanya. Salamat po, Doc, sagot ni Miguel, ang kanyang boses ay kalmado. May kung anong saya dapat siyang maramdaman. Tagumpay. Pagbabalik ng karangalan. Ngunit habang nakaupo siya roon, ang tanging nararamdaman niya ay isang malaking kahungkagan. Ang tagumpay na ito ay walang lasa. Dahil ang tunay na laban ay hindi dito sa loob ng silid-pulungan na ito. Ang tunay niyang kikaso ay naghihintay sa isang maliit na bahay sa Quezon City. Pagkatapos ng pulong, sa halip na bumalik sa kanyang opisina, nagmaneho siya. Hindi papunta sa kanyang bahay, kundi papunta sa bahay nila. Mula sa bintana ng kusina, pinapanood ni Thea ang kanyang 3 anak na naglalaro sa hardin. Naghahabulan sila, ang kanilang mga tawa ay pumupuno sa himpapawid ng hapon. Sila ay masaya. Sila ay ligtas. Iyon lang dapat ang mahalaga. Ngunit sa tuwing titingin siya sa kanila, isang kirot ang kanyang nararamdaman. Ang bawat ngiti ni Anton, ang bawat seryosong tingin ni Andres, ang bawat mahiyain na ngiti ni Angelo, lahat ay mga paalala. Mga paalala ng lalaking halos isinuko niya. 1 linggo na ang nakalipas mula nang arestuhin si Marco. Sa 1 linggong iyon, hindi nagpakita si Miguel. Naintindihan niya. Binigyan niya ito ng espasyo. Ngunit ang bawat araw na lumilipas ay isang pagdurusa ng paghihintay at kawalan ng katiyakan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, tinitigan ang pangalan ni Miguel sa kanyang mga kontak. Ilang beses na niyang sinubukang gumawa ng mensahe, ngunit laging binubura. Anong sasabihin niya? Paano niya sisimulan ang paghingi ng tawad para sa isang kasalanang halos sumira sa kanilang lahat? Isang tunog ng kotse na humihinto sa labas ang nagpatigil sa kanya. Napatingin siya sa bintana. Ang kotse ni Miguel. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ito na. Lumabas siya sa beranda, sakto namang naglalakad si Miguel papasok ng kanilang gate. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang ngiti. Tanging isang mabigat na katahimikan na puno ng mga hindi masabing salita. Naupo sila sa maliit na upuan sa beranda, ang parehong lugar kung saan sila huling nagbahagi ng isang sandali ng pag-asa. Si Thea ang unang bumasag sa katahimikan. Miguel T. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawad. Tumingin siya rito, ang kanyang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Walang sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Sa hindi ko pagtitiwala. Sa pakikinig ko sa takot ko sa halip na sa puso ko. Patawarin mo ako. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Hindi agad sumagot si Miguel. Sa halip, kinuha nito ang kanyang kamay. Ang init nito ay pamilyar at nakakapanatag. Ako dapat ang humingi ng tawad, Thea, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay malumanay. Patawad, dahil sa loob ng 7 taon wala ako. Patawad, dahil hinayaan kitang pagdaanan ang lahat ng ito ng mag-isa. Ang takot na naramdaman mo kasalanan ko iyon.
Ako ang nagtanim ng unang binhi ng takot na iyon nang iwan kita noong umagang iyon. Umiling si Thea, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Hindi. Pareho tayong may pagkakamali. Tumingin sila sa mga bata na ngayon ay naglalaro na malapit sa kanila. Hindi ito tadhana lang, Miggy, sabi ni Thea, habang pinipisil ang kamay nito. Hindi tayo dinala dito ng swerte lang. Tumingin siya sa mga mata ni Miguel, isang bagong tuklas na karunungan ang nagniningning sa kanya. Pinili nating ayusin to, pinili mong bumalik. At ngayon pinipili kong magtiwala. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Miguel, ang unang tunay na ngiti na nakita ni Thea sa loob ng isang linggo. Kung ganoon, sabi ni Miguel, habang tumatayo at hinihila siya ng marahan para tumayo rin. May isa pa akong gustong piliin. Humarap ito sa kanya, ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang pangako na mas matibay kaysa sa anumang diamante. Hindi ako mag-aalok sa iyo ng isang perpektong buhay, Thea. Alam nating pareho na walang ganoon, sabi niya. Pero inaalok ko sa iyo ang buhay ko. Ang bawat magulo, masaya, at di perpektong araw na darating. Hayaan mo akong maging ama sa mga anak natin. Hayaan mo akong maging asawa mo. Hindi siya lumuhod. Hindi siya naglabas ng singsing. Hinawakan lang niya ang magkabilang pisngi ni Thea. Althea Mendoza, gusto mo bang bumuo ng isang pamilya kasama ko? Ang tanong ay simple, ngunit ito ang pinakamagandang tanong na narinig ni Thea sa buong buhay niya. Sa gitna ng kanyang mga luha, tumawa siya. Isang tawa na puno ng ginhawa at purong kaligayahan. Bulong niya. Miguel. Gustong-gusto ko. At sa berandang iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, hinalikan niya ito. Isang halik na hindi tulad ng una, hindi dahil sa alak o pagnanasa. Ito ay isang halik ng kapatawaran, isang halik ng pag-uwi, isang halik na simula ng lahat. 6 na buwan ang lumipas. Ang malamig na hangin ng dagat ay humahalik sa pisngi ni Thea, habang nakaupo siya sa isang banig sa buhanginan. Mula sa kanyang kinaupuan, tanaw na tanaw niya ang eksena sa kanyang harapan. Sina Andres, Anton, at Angelo ay nagtatampisaw sa dalampasigan, naghahabulan at nagtatawanan. Ang kanilang ama, si Miguel, ay kasama nila, hinahabol sila na parang isa ring bata, ang kanyang malakas na tawa ay nakikisabay sa alon. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Thea. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan na medyo umuumbok na. Isang bagong buhay. Isang bagong simula. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang kamay. Napalingon siya. Si Miguel, na umupo na pala sa tabi niya, ang buhok ay basa pa sa tubig alat. Wala silang sinabi. Tumingin lang sila sa isa't isa, ang kanilang mga mata ay puno ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon, pinatibay ng kapatawaran, at pinili ng buong puso. Habang pinapanood nila ang kanilang 3 anak, na malapit ng maging 4, na naglalaro sa ilalim ng ginintuang araw, alam nila na sa wakas, nakauwi na sila. Magkakasama. Isang pamilya. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig, pamilya, at pagpapatawad ni Thea at Miguel. Mula sa aking puso, maraming salamat sa iyong pagsama sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa akin, isang paglalakbay na puno ng kilig, luha, at pag-asa, na sana inaramdaman ninyo rin sa bawat salitang aking isinulat. Nais kong iwan sa inyo ang isang munting pagninilay. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang isang tadhana na dumarating, kundi isang desisyon na ginagawa araw-araw. Ito ay ang pagpiling magpatawad sa kabila ng sakit, ang pagpiling manatili sa kabila ng mga pagsubok, at ang pagpiling bumangon ng magkasama matapos ang bawat pagbagsak. Naway ang kwento ni Thea, Miguel, at ng kanilang mga anak ay magsilbing paalala na laging may pag-asa. Na ang mga sugat ng nakaraan ay kayang paghilumin ang tapat na pagmamahal, at ang isang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pag-ibig na nagbubuklod dito. Ngayon, nais ko namang marinig ang iyong kwento. Ano ang iyong paboritong bahagi? Anong aral ang pinakapumatak sa iyong puso? Ibahagi mo naman ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa sa inyong mga mensahe ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Ako ang inyong manunulat na laging naniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig. Maraming salamat muli at paalam.